Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Atty. Trixie Angeles kung saan hinubaran niya, inexpose niya ang kahinaan itong ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. yung pag-a-announce niya na parang public relation stunt yung investigasyon ng flood control projects. Sabi nito, by announcing investigations into corruption in flood control this early in the game, the President just gave a huge heads up to the suspects na warningan na sila. So, yung mga contractor ba yan, DPWH ba yan, o mga contractors, wala na, gumagalaw na sila. Without yet any evidence constituting probable cause, no case can immediately be filed. By immediately, we mean within a week or two. Mula nung nagsona, halos mag-isang buwan na, wala pa rin na-file na kaso. Kaya, yung mga maitinatago, nakapaghanda na yan, naglinis na yan, o ano-ano ng mga talagang gumalaw na para matabunan ang kanilang ginagawa. Dahil sa announcement na ito, nakulang pa ang ebidensya. And people are worried that some of the suspects may already be hiding assets and draining bank accounts. Wala na, kung imbestigahan mo ang mga bangko nila, wala na, nailipat na, naikuan na sa ibang pangalan. Tama itong sinasabi ni Atty. Trixie. How to stop them? First, the President should not have used this as a PR stunt. Kasi yung sona niya, napakaganda ang dating. Maganda ang dating, kahit nga ako na bumili ba ako sa kanyang sona. Kaya lang, 1 month na, wala pa rin nangyari. Kaya wala na. Hindi na ako bumibilib. Naging public relation stunt na lang nangyari. If he really wanted to catch these people, he should have conducted quiet investigations. Agree ako niyan. Kahit hindi sana isinama sa SONA ba? Nag-imbestiga na, imbestiga. Ngayon, pinasabog niya, after pasabog, mahiya naman kayo, na-file ng kaso, nandun na yung ebidensya. Ngayon, wala pa Quiet investigations, gather the documents, identify the bank accounts, maybe even quietly got the Anti-Money Laundering Council to make things difficult in moving the money. Swift probable cause hearings could have been conducted immediately after the President announced his findings in order to ensure that a whole departure order can be obtained when the case is filed in court. As it is, they did not really plan for this. But I would hate, I hate to think that BBM might be doing this deliberately so they can get away. Opinion lang ito ni Atty. Trixie na parang sinadya. Winarningan para makapaghanda, pwedeng maka-iskapo, So, anong masasabi nyo? Ako, nasasayangan ako sa momentum ng Pangulo. Kasi, siguro, gusto niyang mag-iwan din ng legacy to make things right. Okay? So, maganda yung buwelo, momentum. Hindi lang na-sustain. Hanggang ngayon, ang naiintindihan ko, ang investigasyon para makasampa sila ng kaso, ang inaasahan niya ang DPWH.
Kasi sabi ng DPWH Secretary, hindi daw siya magre-resign kasi ang usapan nila ng Pangulo, ituloy ni Secretary Bunuan ang pag-imbestiga sa mga nasasangkot. Kaya, yung sinabi ng Pangulo, no, nagsabi niya hindi DPWH ang mag-imbestiga, hindi nasunod. Kasi ang panawagan, dapat independent body ang mag-investigate. Wala pa hanggang ngayon. Keep quiet. Wala pa hanggang ngayon ang independent body investigation. Kaya ang nangyari, ipinaubaya na, I hope I am wrong ha, parang lumalabas, ipinaubaya na ng Pangulo sa DPWH ang mag-imbestiga. Kasi nga, meron daw siyang tiwala kay Secretary Bunuan, kaya hindi pa niya sinisibang. Well, prerogative yan ng Pangulo. Kaya lang, mas maganda sana yung panawagan na independent body. Sino bang nagsabi niyan? Si Senator Lacson, si Mayor Magalong, pati sino ba yan? Senator Kiko Pangilinan. Hindi, si Senator Soto pala. Kailangan ng Independent People's Commission. Oh, sayang. Kung hindi niya sana dinisolve yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yun na sana. Yun ang trabaho ng PACC. Mag-imbista sa mga ganito. First move niya, first executive order niya, dinisolve niya ang Anti-Corruption Commission. Anong ibig sabihin nun? Wala siyang plano na labanan ng korupsyon. Bakit yun ang dinisolve niya? Kasi it took him 3 years to realize na grabing korupsyon nangyayari. To a point na pinagmayabang pa niya noong last year sa zona niya yung 5,500 flood control projects na dinidepensa niya, nandyan sila, flood control nandyan, na-overwhelm lang. O ngayon, realize na niloloko pala siya. So, bakit niya dinisolve ang PACC? Yun na sanang nag-imbestiga. So, again, umaasa pa rin ako na sana may makakasuhan, may makukulong, may mapaparusan. Kagaya ba yung nangyari kay Janet Lim Napoles, kahapon lumabas yung balita na 55 years in prison dahil lang sa pag-dispalko ng 7.5 million pesos. Million pesos lang yun. Ngayon is billions. 545 billion pesos ang nasasangkot for this year alone. Hindi pa kasama nung 2023-2024. Ay, nako. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Karon na anak ko dire sa area ni Bae Paganan. So muna ni ang area nga gitamnan og kape. So luwag yun, nag-aabuno mi karon, nagtinabangay mi sa pag-abuno. O muna ni siya ang kape niya nga isa pa kabulan ni Bae Paganan. So nagyabunuhan. Wala na yung tunga sa kutsarang paan. Tunga sa kutsara ang isa ka bangag. So duha ka bangag, isa ka kutsara tanan. So nindotid kaayo ang iyang kape ni Bae Paganan. So kining among tanan mga kape 12,105 na ni tanan. So magdugang pa mi para nga madaghan pa gid among makatanom mga kape. So ang itsura sa isa pa ka bulan no. Muna ni siya ang tag 25 pesos ang kada usa. Nindot gid kaayo nga sidling. So nagtabag yun mi ani sa pag-abono.
kung kauban. Nabanggit ka ani og kan abono. Nindot gid kaayo, tambok kaayo. Nga tanom nga kape. Og karon numan sa pag-abono naga-spray na pod. Og kining tanom ni Bae Paganan 800 ni ka sidling. So salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom sa kape.